Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli nandito tayo sa chapter 15 ng Juan. So atin na pong pasimulan ito. Pakikuha na po ng inyong mga Bible at puntahan nyo ang Juan chapter 15. So let's pray at itulog po natin ating mga sarili sa Diyos. Hallelujah, aming Ama sa langit. Alam niyo po, Ama, nalubos kaming nagpapasalamat sa tuwing mensahe niyong pinapaabot sa amin. Dahil nagdudulot ito sa amin ng kapangyarihan, nagdudulot ito sa amin ng karunungan kung paano kami mamuhay na nakalulugod sa iyo. Kaya salamat po sa lahat ng mga naandito at nakikinig nito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga sarili at salamat sa pagkilos niyo po sa bawat buhay namin na maintindihan namin ang mga salitang ito at magdulot ito ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan at sa ikakabuti naming lahat. Kaya salamat po, Ama. Pinasasalamatan namin ang salitang ito sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang tunay na puno ng ubas. Verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So dito po sa part na ito po, napakaganda ito na dinadan ito sa atin sa simbolo or sa talinhaga na ang patungkol po sa ubas, nang sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama ang tagapag-alaga. Kaya kung makikita po natin sa atin na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, talagang tunay po na tayo'y inaalagaan ng Diyos. Sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Kita niyo po ang mga ang puno na talagang hindi nagbubunga yung branch niya, yung sanga niya. Pinuputol po ito ng may-ari. Sabi diyan, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ito ng sagana. So, kaya nga po makikita natin talaga nung makilala natin si Christ, grabe po ang pagtutuwid sa atin ng Panginoon sa iba't ibang anggulo po ng ating buhay. Mga bagay na inaalis niya po sa atin upang tayo ay makapamunga, ibig sabihin maging malusog. Kasi kung titingnan po natin ang isang punong kahoy na namumunga o sa mga halaman, para maalis yung sagabal sa branches, kasi kung makita po natin may mga sumisibol dyan na mga bagong sanga, at yung mga bagay na yun na hindi makakapagdulot ng makakasagabal doon sa pagbunga ng hitik ng puno or ng anumang halaman, ito po ay kailangang alisin, para hindi mahadlangan yung talagang tunay na bunga, yung pamumunga. Kaya sabi po dito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Pinupron, inaalis yung mga nakakasagabal na mga sanga-sanga. At ganyan ang ating buhay, inaalis ng Diyos ang mga sanga-sanga na hindi dapat na yung mga nakakahadlang doon sa pagsibol ng ating pagsunod sa Diyos. Inaalis po yun ng Panginoon, yung mga dati nating mga maling gawa, mga sumasagabal sa buhay natin para tayo makagawa ng katuwiran. Yun po yung mga inaalis sa atin ng Panginoon. At sabi dyan, nalinis na kayo sa pagpamamagitan ng salitang sinabi ko. Totoo po, that's the word of God na pinapaunawa sa atin na habang
sinusunod natin, binabasa at sinusunod ang nakasulat dito, ito po ang naglilinis ng ating buhay. Naglilinis ito ng ating pagkatao dahil pinaunawa nga sa atin na ang Panginoon ay ang salita ng Diyos at ang Diyos. 'Di ba? Sa chapter 1. So napakalinaw, nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Yan yung laging pinapaunawa sa atin. Manatili tayo dito sa salita ng Diyos dahil habang nananatili tayo sa salita ng Diyos, nare-remind tayo everyday kung ano ang nakalulugod sa Diyos na dapat nating gawin. Habang nananatili tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pinapaunawa sa atin ng Diyos ano ang mga bagay na hindi nakalulugod sa Kanya at mga bagay na nagdudulot sa atin ng mga kaguluhan, nagdudulot sa atin ng kasalanan, na ang kasalanan ang sumisira ng ating buhay. So habang binabasa natin ang salitang ito, natuturuan tayo ng salitang ito. At habang nananatili tayo sa salita niya, naiintindihan natin na meron tayong kapangyarihan. Nasabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Napakalinaw po ito. Ang salita ay Diyos, kailangan tayo manatili dito sa kanyang salita dahil ang salita ay ang Panginoong Hesus. Napakalinaw. Sabi diyan, hindi magbubunga ang sangang hindi mananatili sa puno. Kaya noong tayo noon, although sinabi na tayong Kristiyano, although sinabi ng kilala natin ang Diyos, dahil hindi tayo nananatili sa salita, hindi tayo nakakapamunga. Ibig sabihin yung bunga, mga fruits of the Holy Spirit, lahat ng mga katangian ng bilang anak ng Diyos, hindi natin yun nasusunod dahil hindi tayo nananatili sa salita, hindi tayo nananatili sa puno. Dahil malinaw ang sabi dito, ang Panginoong Hesus ang puno, tayo ang mga sanga. Hindi tayo makakapamunga dahil wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Pero nung nanatili tayo dito sa salitang ito, natuturuan tayo kung paano manalig, kung paano magtiwala, manampalataya sa Diyos. Kaya habang binabasa natin ito at pinaniniwalaan, nagkakaroon ito ng bunga sa ating buhay. Binabago nito ang ating buhay. Tinutugon nito ang ating mga panalangin. Pinagpapala tayo dahil dito sa ating pagbasa at pagsunod. Sinusundan natin ang instruksyon ng Diyos kung paano ang pananampalataya, ano ang nagagawa ng pananalig sa ating buhay. So kaya ito ang sabi niya, manatili kayo sa akin. Kaya kita naman po natin yung mga talagang hindi nanatili sa Word of God. Bumabalik po yan sa dating buhay. Makikita mo yan, balik unti-unti na nababalik sa dating buhay dahil kulang ang salita na nagre-remind sa kanila araw-araw. At kapag wala ang salita ng Diyos, kung ano-ano po ang nagagawa natin na out of control po tayo sa ating buhay. Dahil malinaw ang kapangyarihan lamang ng Diyos, ang makakapagbigay sa atin ng kapangyarihan na maturuan tayong ihinto yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Mga bagay na ginagawa natin na hindi nakalulugod sa Diyos, kapag nababasa natin ang Word of God, na titigil natin na yun. Natatakot tayo dahil pinaunawa sa atin ng Diyos. Habang patuloy kayong gumagawa ng kasalanan, habang patuloy kayong gumagawa ng masama at paglabag sa Diyos, aanihin ninyo ang inyong mga ginagawa. Kayo din lang naman ang mahihirapan. Sa inyo babalik ang inyong ginagawang mga kasalanan. So, kaya ito po, nung naintindihan natin ito, nanatili tayo sa Word dahil malinaw ang salita ng Diyos lamang ang tagapagsanggalang natin sa mga nagliliyab na palaso ng dyablo. Yan po ang nakasulat sa Corinthians, Word of God, panlaban ito kasi habang binabasa mo itong Word of God, katulad ngayon, pinapakinggan mo ito, nagkakaroon ka ng pag-asa. Lalo pa sinabi ng Panginoon, nakipag-isa kayo sa akin, katulad ng sinabi sa chapter 14. Pakatandaan ninyo, sabi doon sa verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama at sa pamamagitan ng anak.
Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. So habang nababasa po natin ito everyday, nasa kahit sa kabila ng napakaraming problema at mga suliranin, kapag nabasa natin ito, katulad ng sinabi diyan, anuman ang hilingin nyo sa pangalan ko, ay akin itong gagawin. So nagkakaroon tayo ng pag-asa. At tinuturuan pati tayo ng Panginoon, sino ang tinutugon ng Diyos? Ang mga panalangin ng may malilinis na puso. At dahil gusto natin laging makapiling ang Diyos at maranasan ang kapangyarihan niya, gusto nating tugunin ang ating mga dalangin. Pero dahil sabi ng Diyos, ang tinutugon lamang ng Diyos na dalangin ay ang may malilinis na puso. At sino ang may malilinis na puso? Kapag tayong nananatili sa salita ng Diyos, tinuturuan tayo daily na maging malinis ang ating puso at isipan. Ito ang nagpapabanal sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang naglilinis ng ating puso. Ito ang nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Kaya habang sinusunod natin ito, nililinis ang ating puso at kapag tayo nanalangin sa Diyos, tinutugon ng Diyos ang ating dalangin. Kaya hindi tayo pwedeng humiwalay sa Word of God. Hindi pwede dahil malinaw, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga na nagbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Totoo po. Hindi makakapabunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Kaya ang Kristyanong detached sa Word of God, hindi talaga po nakakapamunga. Babalik-pabalik yan, babalik-balik yan sa dating buhay. Dahil napakalinaw, sino man sa atin ay hindi natin makayang mapagtagumpayan ang anumang gawain ng sanlibutan kung wala tayo sa Panginoon. Kaya tinuturuan tayo manatili tayo sa salita. Itong katulad ng ginagawa natin, Sabi dyan, gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yun po, imagine po natin na tayo mga Kristiyano nung hindi tayo nagbabasa. Hindi tayo nananatili sa word. Nagsisimba naman tayo, di ba? Nagsisimba naman ng linggo. Pero bakit pabalik-balik tayo sa paggawa ng ating mga kasalanan? Balik-balik tayo sa ating mga kahinaan. Kasi malinaw dito. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa puno. Hindi magbubunga ang mga sangang hiwalay sa puno. At kaya sabi niya, manatili kayo sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ewan ko ba't hindi ito naintindihan ng mga believers, po? Na sa kabila ng inaakay mo ng Word of God, nagpupumiglas talaga sila. Kaya ang buhay, suntok sa hangin na tinatawag, bara-bara. Tayo noon ganun, bara-bara, kisira-sira, parang ganun tayo, Pero nung naturuan tayo ng Word of God, malinaw, manatili tayo dito sa Kanya at pinatunayan at nakikita natin dito sa ating buhay na tunay na pag nagtiwala tayo sa Diyos, totoo po ang nananalig sa Kanya at nagtitiwala at ang nanalangin, anuman ang hilingin. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Kaya ayan po, Kaya purihin po ang Diyos talaga sa kanyang mga salita. Sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Kaya nga yung mga kasamahan natin dati na mga hindi talaga na ngayon kumbaga hindi nagpatuloy sa sinasabi ng Diyos na manatili kayo sa aking salita. Anong nangyayari? Tingnan po natin anong nangyayari sa kanilang mga buhay. Anong nangyayari? Kaya doon tayo nagkakaroon ng banal na takot. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyanong nakakaunawa na ng salita ng Diyos, na narinig na ang salita ng Diyos, ito pa rin ay hindi niya pakinggan,
Nako, sabi ni Apostol Pablo, sumisipa ka lamang sa matulis na bagay. Sariling katawan mo lamang ang iyong sasaktan. So napakalinaw. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sangay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Yan na po yun, yung nagdudulot na ng spiritual death. Wala na silang conviction. Kahit patuloy na silang gumagawa ng mali, hindi na sila nakukonvict. Nalamo na uli ng lumang buhay. Nalamo na uli ng dating pagkatao. Dahil malinaw, hindi natin po kayang ipagtanggol ang ating mga sariling katawan. Hindi natin kayang ipagtanggol ang sariling buhay sa kaaway maliban na si Kristo po. Ang buhay natin ay ilagay natin sa Panginoong Hesus. Doon lang tayo makakapagtagumpay sa lahat ng ating laban. Kaya ang bilin dito ng Panginoong Hesus, manatili tayo sa Kanya. At siya ang salita. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Pero maraming tao po, tulad nga natin, na noon, hindi pa tayo dito nagnanatili. Ang akala natin noon ay pag nanalangin tayo, ay talagang, kumbaga, answered prayer agad. Pero si Lord, nabasa po natin, may mga rules ang Diyos na dapat nating sundin. At kapag sinusunod natin ang rules, kumbaga, ang rules na ito, ang mga turo, utos, dito lamang po ito makukuha sa salita niya, sa Biblia. At kapag sinusunod po natin ang kanyang mga utos, napakalinaw dito, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking salita. Kung nananatili sa inyo ang salita. Sabi dyan? Ulitin ko. Para maintindihan po ito talaga ng bawat makikinig, Para talagang mabulgar ang gawa ng dyablo na naman nang nililinlang sa mga believers. Sabi dito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Ang tanong, maraming nagpipray, nananatili ba ang lahat sa salita ng Diyos? Yan po ang katanungan. Nananatili ba ang mga tao sa salita ng Diyos? Malinaw po dito, Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anuman na nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangalan ang aking Ama, kung kayo'y masaganang nagbubunga at gayon kayo'y magiging alagad ko. Nag-glorify ang Diyos Ama kapag tayo'y nakikita sa atin ang bunga ng kanyang mga salita. Yun ang makapagbibigay kaluguran sa Diyos. Kaya sinabi nung kahapon sa chapter 14, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay ang sumusunod sa kanyang utos. At ang utos ng Diyos, basahin niyo ang salitang ito, manatili kayo sa aking salita. Nananatili ba ang lahat? Hindi! Pero ang daming mga, kung ano-anong mga makikita mo minsan ng iba sa Facebook na nanalangin. Paano ka papakinggan? Napakalinaw po dito, ang nananatili sa akin at sa aking salita, hingin ninyo ang anuman na nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napararangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at gayon
kayo'y magiging mga alagad ko. Nag-glorify si Lord. Kaya, ang sabi ng Diyos, higit nating pagsumikapan na mabigyan kaluguran ang Diyos sa ating pamumuhay. Kasi kapag ang Diyos ay nalugod sa atin, sinabi pa nga dito na kahit hindi nyo hingiin, ito'y kanyang ibibigay kasi God, ang ating Ama po, ay mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun lamang, banal siya. Kailangan tayong sumunod sa kanyang utos. Dahil pinapakinggan ng Diyos ang may malilinis na puso. Verse 9, kung paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, at kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Bakit may mga taong araw-araw na lang bagabag, lagi na lang masalimuot, paggising sa umaga mainit ang ulo? Kahit yung aso na nadaanan, hindi naman siya inaano, nasisipa na dahil mainit ang ulo. Lagi na lang pag tinanong mo, ang sagot sa iyo mga pasilyak na. Mga sagot sa iyo kurulhaban, sa Tagalog. Kumbaga lagi na lang nagagalit. Yan yung mga taong walang kagalakan kasi masyadong nakafocus pagising sa umaga, nakafocus na doon sa mga pangangailangan, nakafocus na doon sa anumang mga bagay na mga gustong mangyari nila sa kanilang buhay. Tandaan po natin, God is the supreme God. Nasa kanya ang kontrol ng lahat ng bagay. Kapag inuna natin siya, malina ang bilin ng Diyos, unahin ninyo ako sa lahat ng inyong bagay, unahin ninyo ako sa inyong buhay, at ipagkakalob ko ang lahat ng inyong kailangan. At number 1, ito po makikita natin, may mga taong walang kagalakan, kaya nga laging nakasirimangot, laging galit sa mga kasambahay, sa mga kasamahan sa bahay, dahil pagising sa umaga halaway mga pangangailangan. Pero ang bilin ng Diyos, sabi dito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Kaya makita mo, totoo po, kanya-kanya tayo mga problema, kanya-kanya tayo mga suliranin, pero bakit lagi pa rin nakatawa? Bakit lagi pang may kakapayapaan? Kasi ito ang dulot ng kanyang salita. Dahil na nandito totoo, alam natin na totoo ang promise ng Diyos, na tinutupad niya ang kanyang mga pangako kung sinusunod natin ang kanyang utos. Kaya may kapanatagan tayo, and we know God is in control. Lahat ng bagay dito sa lupa, maging sa langit, ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya pag sinabi niya, huwag kayong matatakot, huwag kayong matatakot, huwag kayong magbabalisa, huwag kayong mabalisa. Kasi alam natin na kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, darating ang araw, sabi dito, kapag tayo humiling, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Diba? So ayan, verse 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan, magmahalan. Pero may mga away-away. Paano tayo niyan tutugunin ng Panginoon? Paano po tutugunin ang Kristiyano kung siya nga may kaaway, tapos ang sabi kasi ng Panginoon, yan ang kanyang utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sabi diyan, 'di ba? Kung tinutupad ninyo ang aking utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, at kung paanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Kaya sinabi niya po dito, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.
ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y kaibigan kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Amen? So napakaganda po ito. Gusto mong tugunin ang mga prayer request mo. Gusto mong manatili ka sa salita ng Diyos kasi dito, nililinis nito ang ating buhay. Nililinis nito po ang ating pagkatao dahil tinuturoan tayo ng tamang pamumuhay. Everyday tinuturoan tayo. Kaya kapag tayo po'y nanalangin sa Diyos, dinirinig ng Diyos ang ating mga dalangin kasi po ang salita niya mismo, ang Word of God, ito ang nagtuturo sa atin kung paano tayo mamunga. Paano ka nga mamumunga? Hindi ka nga nagbabasa ng Word of God. Salamat na lamang ngayon at nandyan ka o nakikinig. Pero tingnan po natin mga kasamahan natin na hindi nananatili sa Word of God. Anong nangyari? Sabihin na natin siguro may mga pagpapala din sila sa buhay, pero ang tanong, meron ba silang kapayapaan? Meron ba silang kagalakan? Satisfied ba sila sa araw-araw? Hindi. Malam po natin na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Katotohanan po ang salita ng Diyos. Kaya, ito po, ang sunod, ang pagkapuot ng sanlibutan. Kung napupuot kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nito bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya. Kaya nga yung mga, di ba, inalis tayo sa mga pamumuhay natin talagang kumbaga binago. Yung mga desire natin na lahat noon na talagang hindi nakalulugod sa Diyos, talagang unti-unting inalis sa atin ng Diyos. At ito nga, dahil sabi dyan kung kayo'y taga sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya't napupot sa inyo ang sanlibutan. Hindi tayo pinaniniwala ng mga worldly. Kasi talagang hindi pwedeng magsama ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng kaaway. Dahil doon, kaya sabi dyan, hindi nauintindihan ng mga taga-sanlibutan ang patungkol sa salita ng Diyos dahil ayaw nila itong pakinggan. Pero sabi ng Panginoon, salamat na lamang po at pinili tayo. Salamat po na kinahabagan tayo ng Diyos. 20, alalahanin ninyo ang sinasabi kong ito, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinasabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Yan, kaya may mga persecution. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana sila mapapatunay, nagkasala sila. Ngunit ngayon wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupot sa akin ay napupot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa ang kanilang kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Yan po yung tinutukoy dito, yung mga Parisiyong, mga nagpapatay sa Panginoong Jesus, na mga hindi naniwala. Yan yung pinakauna, mga punong pari, mga pinuno ng mga punong bayan, mga tagapagturo ng kautusan. Sila po hindi nila pinaniwala ng Panginoong Jesus na siya ang salita ng Diyos at anak ng Diyos na sinugo ng Ama. Kaya siya ay ipinapatay.
25, subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan, napuput sila sa akin ng walang dahilan. Yan. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama ang siyang magpapatutuo sa akin. At magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Kasi ito yung napapatunay na Jesus is the Word of God, na nandoon na siya pa noon pa sa simula, at ang Holy Spirit na ito po na siyang papamapatnubay sa atin na nung siya po umakyat sa langit, pinaunawa ito sa atin na siyang umakyat sa langit, bumaba ang Espiritu ng Diyos. 'Di ba? At ang Espiritu ng Diyos ang ating tinanggap nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso bilang Panginoong tagapagligtas. Tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin, nagpapaunawa kung ano ang mga sinabi ng Panginoong Hesus na this is the word, na siya ang Holy Spirit ang nagpapaunawa sa atin sa kalooban ng Ama. At totoo po, talagang hindi ito kwento-kwento lamang. Totoo ito kasi nakita natin, kung kilala natin kung sino tayo noon at kung paano tayo iniahon ng salitang ito mula sa ating mga maling gawa at inilipat sa katotohanan. Amen? So malinaw po ang malinaw dito ang Panginoong Hesus, at magpapatuto rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Amen. Dahil ang Diyos ang salita mula sa simula na ando na po ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang Diyos ay ang salita. Amen. So ang salita ay Diyos. Nasabi dyan sa John, basahin nyo po sa John 1, and then ganun din basahin nyo rin ang Genesis 1, dahil nagpapatunay sa atin na talagang totoo, na talagang ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Upang tayo ay mabayaran ng ating mga kasalanan, kailangan mangyari ang mga propesiya na nangyaring kanyang ginampanan dito nang siya po'y nasa lupa pa. So amen. So purihin po ang Diyos. God bless everybody. Hanggang sa sunod, magbasa kayo, gusto nyong manatili mapagpalain, gusto nyong tugunin ng Diyos ang dalangin, gusto nyong dalangin ninyo, gusto ninyong mamunga ng sagana, manatili sa salita, dahil malinaw na mumunga ng sagana ang sangang nakadikit o nakakonect sa puno. Amen. God bless. Bye-bye.